So magandang araw po muli mga kapatid. Ako po uli si Lieutenant Colonel Dax Jacinto Z. Barinos, codename Vishnu, o sa mga iba tinatawag lang Taglife. Ay, yung kape-kape. Okay. Marawi Coffee. Best. So, tuloy natin yung storya tungkol during Marawi Siege. Hindi natin yung kwento ko sa inyo kanina kung paano kami nag-cross ng Quezon Avenue to Batumos. Eventually, dahan-dahan na-push namin yung kalaban sa lakeside hanggang natapos namin. Ang finish line kasi nung panahon na yon sa sector namin was umabot ka sa lake. Pag inabot mo yung lakeside, ibig sabihin finish line ka na, graduate ka na. Sabihin makakapagpahinga na kayo. Pero eventually, nung inabot namin yung stage na yon, akala namin talaga, hay, sa wakas, tapos na ang gera. Pero, nagkamali pala kami. Hindi pa. Kasi, may isang side doon, may isang building sa left side namin na hindi pa nakukuha hanggang nung time na yon. So, therefore, ang sabi, magtulungan na lang kami. Kaya ang una nilang tinask, yung kabady naming unit, sila yung tinask na tutulong dun sa building na yon. However, sabi nung unit na yon ay hindi kami pupunta doon kung hindi namin kasama tong SF. Siyempre maganda na kasi yung interoperability namin, sir. Kaya parang mas confident yung bawat isa na nandun yung isa. So, dinamay kami ngayon. Kung sila lilipat sa kabila, dapat daw kasama din kaming lilipat sa kabila. Eventually, okay din naman sa amin kasi ayaw din naman namin silang iwanan na sila-sila lang. And at that time, meron pa rin units ng Special Forces na engage sa area na yon. And at that time din kasi, sa seniority sa mga kumpanya ng SF na nandun, ako yung pinaka-senior na company commander at that time. I was a senior captain that time eh. So, parang isa sa obligasyon ko ang alamin yung status ng bawat special forces na nag-ooperate sa loob na yon at that time. Kaya, ang naposisyonan namin noon time, we're on the left side of that biggest building, and that is the last, tawag namin doon was the stronghold. Kasi andun na lahat, andun pa yung naiiwang kalaban that time. So, pinosisyon kami dun sa dulo ng lake, so may land na nasa lake na, para i-hold o kaya i-prevent yung movement ng kalaban going to the lake and from the lake. So, meron kaming 50 caliber machine gun doon. And naalala ko, bago-bago pa kami doon, meron kaming kalaban, sa lake na kasi yun, sa may building na yun, may wharf pa na mahaba doon sa lake. Doon sa wharf, hindi pa nakiklear yun that time. So, may mga kalaban din doon. Sila rin yung bumabaril sa amin. So, pag binabaril nila kami ng small arms fire na lang kasi wala na silang bala ng 50 cal, wala na rin silang machine gun at that time. Puro sila, mga barret na gawa nila, and then yung mga M14, 7.62, at saka 5.56. So kami, madaya pa rin kami kasi dala-dala pa rin namin yung 50 caliber machine gun namin. Although marupok nga yung mga walls na pinupwestuhan namin, very confident kami kasi 50 caliber machine gun yung nasa amin eh. So, nasa right side namin yung isang building kung saan yun nga yung stronghold. Nasa right side, yung wharf nasa front namin, mahaba. Siguro it's about 200, 300 meters away from distance namin yung wharf. Tapos yung building was just about mga 50 meters ang layo nung. Pero ang problem naman nun, walang land yon, tubig yon. So from our location to the building, tubig yan. Walang cross yan. So, yun lang posisyon namin dito.
para sa wharf, matira namin yung wharf, and at the same time, mabantayan namin itong building na to para hindi ma-prevent namin yung pag-exit at saka pagpasok ng kalaban from the lake. Nagulat ng while engaged kami dito sa wharf na to, inassault itong building na ito. And at that moment, kahit na under fire din kami, nakita namin na we need to shift fire to support yung tropa namin nandito sa building na to. Ang ginawa namin, nilipat namin yung direction ng 50 caliber machine gun namin and binutas namin yung wall ng building na to para ma-prevent namin yung kalaban para hindi nila maka-inflict ng casualties dun sa tropa namin na nandun sa building na yon. So, sa nangyari na yon, successful naman kasi nakalabas naman yung mga tropa namin na nasa loob ng building na yon na safe. Although, kahit pa dahil nga, syempre, gera, may casualty pa rin tayo. However, yung bulk ng tropa natin is nakalabas naman. So, eventually, dun sa building na yon, dun na nag-end lahat ng dun nag-end ang gera. Eventually, hanggang lumaban yung mga kalaban doon hanggang sa kaya nila. So, siguro yung iba doon na nawala na rin ng pagkain o kung saan man napunta, kung ano nangyari sa kanila, ay hindi namin alam. Gaano kasaya ka nung nasuportahan mo si then Colonel Ramon Flores kasi napabakbak siya doon eh. Siyempre sir, masaya kami sir kasi siyempre alam naman namin na kung paano sila nakapasok doon. Na alam naman namin na kung titingnan mo yung dinaanan nila, talagang matindi yung risk ng dinaanan nila. And eventually, dahil may mga wounded na rin sila, alangan namang baka madagdagan pa yon. So, yung nabutas namin yung wall, yung ng building na yon, dun kumalma yung putok ng kalaban kasi tumatagos na yung bala sa kanila. Eh buti na lang, sir, malakas yung, ganoon talaga ka-powerful yung 50 caliber machine gun. Nakakabutas talaga pala ng pader yun. Kaya, nung nakalabas sila, syempre, kung ano man yung makita mong makasave mo yung buhay ng tropa ng yung kasama mo, is very fulfilling yun at the end of the day. Yung hindi sila masyadong napuruhan and ang pinagdadasal nga natin, walang malagas o walang masugatan sa araw-araw eh. Nagkataon lang na meron din talaga, hindi naman natin maiiwasan dahil gera. Pero the fact na nakalabas sila doon is fulfillment para sa amin. Pero yung sa'yo, ito na kasi yung final eh. Pero before that, meron kang malaking, yung Special Forces, may malaki kayong nagawa which was nakakuha kayo ng hostage, di ba, na nagamit nyo. Pwede bang ikwento mo yun? Oh, sir, yung importance nun? Yun nga, sir. Kaya nga sabi ko, babalik ako sa umpisa, kaya naman ako nandun because of the unfinished business that I had way back 2016. Yung nakatakas yung terrorist na hinahunt down namin. And eventually, yun din yung hinahunt down dito sa gera na ito. Kaya nga po ako nag-volunteer. Ngayon, nagkataon naman yung isang team namin together with an LRC, SM team with the LRC, nakakuha sila ng bata, dalaginding. And then, tsaka isang, doon na yung dalaginding na parang pinapakwento sa kanya. Walang names kasi sir. Hindi pala sila gumagamit na ng mga pangalan. So, ang ginamit ng ating mga intel was provide pictures, so showing them pictures na saan mo nakita ito, saan mo nakita ito, saan mo nakita ito. And then eventually, pinapangalanan nung hostage yung mga tao na nasa picture na iba sa pangalan na ginagamit talaga nila. So, ibig sabihin, nag-change pala sila ng name para hindi sila masunog. So, kaya yun, nung natinuro itong tao na to na positive na nandun sa isang building na to, yun na yung time na lockdown yung area na yon wherein inaabangan na lang yung nagko-cross kasi nga ang info is they cross from
this building to the next building. Para naglalaro-laro lang sila ng ganon. Siguro for supply or safety, etc. So, yun na po yung source kung saan yun nga yung pagkakuha ng LRC at saka ng SF nung hostage. Yun na yung source kung saan combined forces na lahat. Ang PNP, ang lahat ng units doon, na nilockdown talaga yung area na yon na posibleng labasan nila. Wherein, nung gabi naman na yon lumabas din talaga at ang good news doon nung nagawa yung mission na yon na mayroon silang na tumba ng gabi na yon, kinumagahan na identify na yun na pala talaga yung target namin, which is sila ngayon nag-cross. And how happy were you na tapos na yung adventures mo? Actually, after 10-10. Umiyak kayo, di ba? Pero after that, hindi, lahat, kahit ako rin naman, after 2000 na gera, umiyak lang ng kaunti, pero fights ulit eh. Pero may dala-dala kasi tayo kung minsan ng mga mabibigat na bagahe rin sa ating mga conscience or everything after a war eh. Na parang, pero the happy days must end. So parang, sige nga yan mo, i-recap mo nga yung naging experience mo sa Marawi. Happy, kakaiba sir, di ba? Happy ka, sabi nila, siguro nga sabi nila, di ko lang kung tama yung term na, siguro itong mga sundalo to, si Raulo na itong mga to. Kasi, hindi, masaya siguro kasi, yun na yung mission mo eh. Pag kahit sino naman, kahit sa ordinaryong task, pagka na-accomplish mo yung mission mo, kunyari mekaniko ka, napaandar mo yung makina, nasira. Ibig sabihin, na-accomplish mo yung mission, magiging happy ka. Nagkataon siya na, yun ang trabaho niya, mekaniko siya, paandarin niya yung makina. Tayo siya, sundalo tayo, ito yung mission natin. Pagka na-accomplish mo yung mission mo, and then, masaya ka kasi fulfilling dahil na-accomplish mo nga yung mission mo. You were made for that, then you did your job well, dahil natapos mo yung gera ng maayos, na maayos kayo ng tropa mo. And sa akin naman, baliktad nga sir eh. Pero masaya ako in the sense na uuwi na ako. Pero parang siguro yun yung effect ng gera. Yung effect niya na feeling mo na walan ka ng purpose. Kasi tatapos na yung adventure mo eh. Tapos na yung adventure mo. So, ngayon ko lang marinig yan na which is correct din talaga. Bigla kang nawalan ng purpose. Nawalan ka ng purpose. Kaya naluha ako. Sabi nila, ba't naman maluha ka? Tears of joy? Sabi ko, no. Sabi ko, iiwan ko na yung bahay ko. Iiwan ko na yung laruan. Yung play. Naging, ang tawag mo sa kanya is playground. Naging parang, sabi ko nga, meron akong research na once you you know that you are in the right track and you know that you are in your own life's purpose kapag masaya ka sa trabaho mo, kapag nagkatrabaho ka na feeling mo hindi ka na nagtatrabaho, feeling mo naglalaro ka lang kahit sa aming mundo, kahit humahaging yung bala sa gilid-gilid, kahit humahaging yung bala, kahit na tinamahan ka. Ako sa nagkaroon ako tamaan ako ng shrapnel ng RPG. Kaya na-wounded ka rin pala doon. Pero hindi ko alam na wounded ako kasi nag-enjoy nga ako. Hindi, sige nga Dax, kasi maraming bata na naghahangad din na magkaroon ng sense of purpose eh. Na buti ka kasi anak ka ng military na agad-agad meron kang masabi na may direksyon ka kaagad. Sige nga, ano mo nga tong... Hindi rin sir, pagkakaiba namin, pinalaki ako ng old school, yung old school tayo sir, old school tayo sir. Old school din kinalakihan ko. So yung magulang mo, hindi sila yung positive reinforcement eh. Sila yung, kaya mo ba yan? Di mo kaya yan, mahina ka eh. Yung ganon. Pero actually, challenge ka lang naman niya. hindi lumaki ako sa ganong condition, sir. Hindi yung, uy, ang galing ng anak ko. Walang ganon eh. Puro, kaya mo ba yan? Hindi mo kaya yan, mahina ka pa eh. Pero yun is
tinuturuan ka niya na to challenge yourself, na kayanin mo. Kung sinabi niya hindi mo kaya, gawin mo ng paraan, kayanin mo. Yun yung training, doon niya siguro ako kinondisyon ng tatay ko. Medyo masakit nung araw. Actually, kasi nung kadete ako, habang sa reception, nakikita ko yung tatay ko doon sa grandstand. Pumapalakpak, tapos sabi niya, sige pa, pahirapan niyo pa. Ako sabi ko, gusto ko na yata umuwi. Bakit ganun? Bakit sabi niya, pahirapan pa ako? So, galit na galit ako sa tatay ko. Kasi bis na sabihin na, halika ng anak, kawawa ka na. Sabi niya, pahirapan pa raw ako. kaya ano sir, yun nga yun, pero eventually nga, sabi ko, it boils back to, sa mga kabataan nanonood ngayon, lalo na ngayong panahon, graduation, maraming nag-graduate sa inyo. Hindi lang to do sa mga gustong magsundalo, ito rin kasama din sa mga gustong mag-medical course, technical course, etc. etc. Kahit ano pang gusto niyo sa buhay niyo. As long as you know that that is your calling, that is your purpose, you will know it if hindi na kayo nabubore. Pag mahirap, you just go, keep on going. You just do what you need to do. And in doing so, you feel accomplished and you are happy doing it. Hindi ka nakakita ng normal, may frustrations tayo, may failures tayo. Pero dahil sa pangarap mo, dahil sa gusto mo, you find joy in accomplishing it little by little. Sabi ko nga sa inyo, sir, ako, maliit ako ng high school, nasubukan ko rin na bully. Tapos dahil maliit ako, hindi ako nakapag-exam sa PMA agad. Tapos nung nagkoleyo ako, tumangkad ng konti, eksakto 5-4, exam, pasado. Eventually, na-turn back. So challenge na naman yun. Balik ka sa academy. Pagbalik mo sa academy, na-discharge. Wala na naman akong pupuntahan. Nag-quit ba ako? Hindi. Nag-aral ulit ako. Nag-college. Anong ginawa ko? Nagtrabaho muna. Baka nga hindi yun ang calling ko. Pero eventually, alam ko, masaya ako sa pagsusundalo. Kaya anong ginawa ko? Maraming choice, maraming paraan kung paano gawin. Kaya nag-train ako sa probationary training kahit na galing na ako sa PMA. Nagpa-commission ako. Kung anong proseso ng normal na proseso, dinaanan ko rin ulit. Kung pinahirapan ulit ako sa umpisa, bumalik ako sa zero ulit. So, eventually, nagkuha ko rin. Nag-official din ako. Mas mahaba nga lang. Pero sabi nga nila, maraming talented na tao. Ang problema, bakit ang mga talented na tao ay nagfe-fail? Kasi kulang sila sa dedication, kulang sila sa perseverance, kulang sila sa pagtsatsaga at gustuhin ma-accomplish yung gusto nila talagang gawin. Kumbaga, the person that accomplishes things are the people who doesn't give up. And sana makuha ng aral yon na if you want something, you want to do something, do not give up. Because in the middle, honestly, in reality, you will fail. Yun lang po, sir. Ito, Dax, mamaya, kasi yung it's not by accident siguro na naging trademark ni Vishnu, ni Colonel Barinos, then Captain Barinos, yung kanyang mug of steaming hot coffee. Which ako noon, nung ako nga, palagi rin ganyan in the morning, kahit bakbakan, kape mo na. Yun yung pang-condition mo ng Pero siguro, yung lightness of being and lightness of decision-making, nandun na symbolize doon sa cup of coffee mo Pwede mo bang yung nature of war and why ganun ka dapat ka-light? Yan, katulad mo, nagbo-volunteer ka, wala ka masyadong ego. I enjoy it. Especially with the steaming cup of hot coffee. Okay. Yung pwede mo bang yung coffee na yon? Sir sana kayo subukan nyo naman na yon. Pagdating sa gera, sa mga ganong klaseng sa life, mariski situations,
we always look, kahit sa ang situation, we always look for shield or comfort. Kahit na sa anong bagay. For example, sir, yung mga tao na, mga kasama nating naniniwala sa anting-anting. Diba? They seek shield dun sa mga kanilang mga anting-anting. Ako naman, that time, yung sabi nila sa akin, bakit kakaiba uniforme mo? Ba't naka-tiger suit ka? Yung kasama mo iba. Because the tiger suit was with me for so long. So feeling ko, baka may blessing ito. So nagkikling din ako doon. Okay. And then I also have my rosary and my Bible na kung saan kasama ko pa nung unang enkwentro ko sa SF. Dumami nga yung rosary, sir, dahil kung saan ka ma-assign, may nagre-regalo sa'yo. Kung ano man, tatanggapin mo kasi nga, baka, yeah, it might save you. So you always cling into something. And then sa atin naman, we always look for something that relaxes us. And madalas, it's either coffee, minsan tea, minsan yosi o sigarilyo. It depends kung saan tayo nakaka-relax. And sa akin, sir, talaga, kahit saan, coffee, parang coffee is my relaxation pill. Minsan, sir, sabi nila, hindi ka makakatulog pagka nagkape ka. Ako doon, sir, pag nagkape ako, doon ako inaantok. Pareho tayo. Now, ito yung final episode mo. Could we focus on what made the Special Forces really very special during the Marawi Siege? And pwede mo bang pasalamatan kung sino yung mga special mo na naging tao during that time na masabi mong, wow, I'm very proud na Special Forces officer ako during the Marawi Siege? Okay, sir. First of all, sir, ang Special Forces kasi unique nga siya. Maganda sa kanya, wala siyang ego. Kumbaga, kung ano lang binigay mo sa kanya na mission, he will do it the Special Forces way, wherein maliliit man sa mission niya o lataas siya sa mission niya, doesn't really matter. As long as kung yan na binigay ng mission sa'yo, you accomplish that mission, and then that is the end of the day. It's focused on mission accomplishment. So, hindi siya namimili as long as kahit anong mission na ibigay mo sa'yo, mahirap, madali. Siyempre, hindi rin siya nakikipag-compete. Kaya nga sabi ko, kahit anong mission bigay mo sa kanya, mahirap o madali, okay lang yun. Kasi sa tingin ng taas, ikaw yung makakagawa ng trabaho nito eh. So yung iba, tingin nila, yung ginagawa ng SF, pambayot yan. Kasi makikipag-usap kayo sa ganito, makikipag-usap kayo yan. Yun ang binigay namin mission sa amin. And then, okay lang. Yun yung mission namin. Doon kami magaling eh. Kaya namin i-accomplish yun. So, gagawin namin yun. And at the end of the day, we will be with all smiles and proud na ano man yung mission na yan, na-accomplish namin. And yun nga sa kakaiba, nakita nyo, sabi ko nga, ang teams ng Special Forces were deployed as a team. 12-man team lang sila, so deploy namin sila isa-isa. So, ang counterpart niya ay companies. Makita nyo yung company tsaka sa isang team. Although, supporting effort lang yung SF. Yeah, supporting effort. Supporting effort na pinapambalandra sa gabi, naatakihin ka ng terorista, mga ganung bagay. Yun, mga ganung klaseng supporting effort. Pinapaghati ka ng building kung kaya na kailangan. Malaking factor yun. And then, the good thing is, nasasala yung ating mga special force. Papasok pa lang, sir, parang sa Ranger yan, sinasala natin yung mga pag-graduate o yung mga nakakapasok sa training natin. And that's really a good thing dahil we have quality officers and soldiers who enters the special operations community. And papasalamat din ako, sir, na nabigyan ako ng mga team leaders and NCOs ng mga, although estudyante sila at that time, very commendable ang kanilang operation. Masasaya lahat ng mga commanders kung saan sila ng OPCON. Walang masabi sa kanila yung mga OPCON. Kaya nga, hanggang ngayon, yung mga naging commanders na kung saan sila ng OPCON, hindi sila makalimutan. And sa totoo lang, wala namang Vishnu kung wala yung mga
team leader, mga NCOs na nakasama ko nung panahon na yon. Totoo lang, yung Vishnu was there because he was there to look after them, no? Although yung mga tasking ng iba was already kasama na yon kasi kailangan ko siyang gawin. But yung mga special forces teams na kasama ko that time were very much able to do what they are tasked to do. Even yung special forces company na iba na nandoon, konti lang yan eh. Dalawang special forces company na nabinuo from the special forces school at saka isang special forces company and one SFCQC company. So, ganun lang kaliit yung strength ng special forces, but they did their mission very well. And happy naman yung mga commanders nila sa kanila. Looking forward, as we transition into territorial defense, gaano ka na-prepare or gaano na-prepare ng Marawi Siege? Ikaw at saka mga special forces troopers? Malaking factor yung Marawi Siege, sir. Because Jan 1 is Jan nag-mature yung pagiging techie ng mga sundalo natin. For example, sir, yung mga tao natin, ganito sila kabilis eh. Nakakita sila ng drone. May drone pala yung kalaban. Tayo wala. Bumili ng drone sa Green Hills. Pinadala sa Marawi. Dinamit ng tropa. O yan, pag-aralan mo yan. So, in 2 days time, nagpapalipad na ng drone yung mga sundalo natin. And then, ang gagaling na nila magpalipad. Eventually, ang gagaling, yung how they match the technology towards their skill level, sa skills ng tropa natin kung paano i-engage yung urban warfare. And nakita nyo naman ngayon, ang gera naman ngayon, most probably, it will be urban. So, makikita nyo, kahit na nung pumunta after Marawi Siege, we've been to other countries. And then nagugulat sila how fast the Marawi veterans were in engagement sa urban. Nagugulat sila kasi although they're very well trained because of the experience of our guys, basta pagsalubong yung tropa natin, andito pa lang yung baril, pumuputok na eh, hanggang umaakit na gano'n. Ang putok niya dire-diretso eh. Samantalang iba magpo-post pa before sila mag-fire. And that is what you call, sir, experience. The experience of our troops, and then the experience that they have, they shared it, they echoed it sa mga troops natin. Ganun naman lahat eh. Lahat ng experience nung during Marawi Siege were echoed down to the infantries para maging okay, ganito pala yon. So, hindi sila, pag dumating yung event na may hindi na sila maku-culture shock sa kung paano i-handle yung situation. Thank you very much, Vishnu. Colonel Dax Barinos. Thank you very much, sir.